Hindi na ikinagulat ng dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang ulat na paglala ng korupsyon sa bansa. Kung bakit? Iyan ang alamin sa report ni Carlo de la Peña. Sa ulat ng Varieties of Democracy o VDEM, tumaas pa ang Political Corruption Index sa bansa nitong nakalipas na taon. Mula sa below 0.8 ay tumaas ito sa above 0.8. Pero para sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, hindi na nakakagulat ang naturang balita. Paliwanag ni Greco Bellica, expected yan, dahil puno ang balita ngayon. A lot of people are saying na grabe ang corruption ngayon. Wala nang takot yan Walang nahuhuli, walang nag-iimbestiga, walang nag-expose, wala kang susumbungan. Fighting corruption seems like not a priority in this administration. So, kaya ganyan kalala, ganyan kasama ang korupsyon. Dagdag pa ni Bellica, malaki na rin daw ang hingian ng komisyon sa mga proyekto ng pamahalaan na umaabot sa 40%, batay na rin sa mga nakakausap nito. Sa ganito kalaking komisyon niya mula sa mga contractor, ay wala nang matitirang pondo para sa proyekto. Maliban sa naturang report, lumalabas rin aniya na ang Pilipinas ay one of the most corrupt sa 2023 Corruption Perceptions Index. Mula sa 180 na mga bansa ay nasa ika-115 pwesto ang Pilipinas sa most corrupt countries. Bukod dito, malala rin ang pwesto ng bansa pagdating sa usapin ng Ease of Doing Business Index na nasa 116 out of 138. Sabi niya, bago pa raw natapos ang Duterte administration itong 2022, ay nasa ika-95 na pwesto ang bansa. Giit ni Bellica, ang mababang ranking ng Pilipinas ngayon ay resulta lang ng uri ng pamamalakad na mayroon si Marcos Jr. Because of abusive government officials and government offices that practically holds and controls all aspects of our life and businesses. Kaya po ang hirap ng bansa, ang mayaman lang dito politiko Dahil hawak nila lahat ng pera, hawak nila lahat ng kapangyarihan. Isa rin sa nakikitang dahilan ni Bellica sa paglala ng korupsyon sa bansa ay ang pagbuwag sa PACC ng kasalukuyang administrasyon. Kaya gumanyan ang korupsyon. Inilis mo PACC, what signal and what message does it bring? Di tuloy-tuloy ng mga korupsyon. Di lumaki lalo ang korupsyon. Imbis na palakasin mo ang mga opisina kagaya ng PACC, bigyan mo na mas maraming kapangyarihan, ipasa mo sa Kongreso, palakasin nyo. Pero syempre, hindi yun ang target ng administration na to. Batay naman sa resulta ng pahayag survey nitong ikalawang kwarter ng taon, pangatlo ang korupsyon sa mga national issues na nakaapekto sa pagbaba ng overall performances rating ni BBM. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.